Eto na. Nandito na tayo, okay. Seryoso na ulit tayo mga pare. Dahil mabigat at malalim ang mga susunod na kaganapan dito as we go back to the land of dawn. Laglaga ng ating makikita semifinals bout between Onyx Philippines and TNC Pro Team. Tulad lamang na sinabi ng ating mga panelists doon sa taas, men. Mga comfort picks na ang ating nakikita, pre. Oo. Fan service na nga kung titignan. Lahat ng mga best pick nagsilabasan. Kaya nga nasabi natin, nilabas na si Pikachu, nilabas na si Agumon. Lahat na ay ibinitaw na nga dito ng TNC ng Onyx. Hindi naman katakataka at hindi mo naman masisisi itong dalawang kumpunan na ito dahil, again, kung sino ang matatalo dito ay mamamaalam sa kanilang pangarap patungo sa M7. Tsaka imagine mo, men, nung Season 16 regular season, wait lang, Super Prince, medyo delikado makakapag-wings by wings palabas. Napakasakit naman kasi talaga ng grok ni Chakno. But going back doon sa sinasabi ko sa iyo, Purito, during the regular season, walang makapag-handa na aabot yung TNC sa ganitong klaseng postura. Nadadalin nila ang Aurora Gaming ng Onyx Philippines into 5 games. Oo, ang dami pa nga mga nagsasabi sa TNC Pro Team. Ang dami mga bashers na na tungkol sa performance ni Chakno, sa performance ni Lancy, pero pinatutuyarin nila ngayon lalo na ito si Saida. Nakakakuha na ng first blood at hindi pa tapos ang mga dashes dito from Saida. At kailangan mag-recall ng dalawang miyembro ng Onyx. That's first blood para dito kay Saida. At tapatan din ni Benny Cutie at Kenra dito. Tale as old as time, kung babalikan natin ang history ng dalawang manlalaro na ito, ay ilang beses na rin nagkita si Kenra at Benny Cutie sa gold lane. Mapaanong meta man yan, mapa-fighter or marksman. Ngayon babalik tayo dito sa pinakaunang pagong. Agara na magda-dark dito si Lancy at maukuha na nga nila ang unang pagong ng larong ito. Hindi pa nagre-retribution si Saida. Agaw bata ng orange. Si Super Prince, mapipilit na mag-wings by wings. Si Kirk ay sumama na rin, pero level 4 lamang siya. Ngayon, si Brusco ay tutulungan lamang itong mga miyembro ng Onyx PH at si King Kong na makuha yung kanyang orange buff. Ang laki ng oras na nakakain ni King Kong para kunin yung kanyang purple at naagaw pa. Nako, napakasama nito para sa Onyx Philippines. At ito na nga, yung Uranus effect para dito sa side ng TNC. Pero agaran din naman itong matutunaw. Hindi man nakuha ni King Kong ang orange buff. Nakitin naman niya ang buhay ni Trimar. Sulit pa rin, no? Pero si Saida, ito talaga yung pinag-uusapan talaga dito sa buong kabuuan ng series. Actually, sa kabuuan ng Season 16, marami nagsasabi na itong player na to ay talagang may buhat factor. At pinatutunayan niya dito sa very stage na to. Matagal-tagal na natin nakikita sa liga si Zaida. At may oras pa nga na naging substitute siya ni Carl Tizzy. At siguro no, hindi siya masyado nabibigyan ng oras para magpakitang gilas. Pero ngayon na siya ang starting and only jungle na side ng TNC Pro Team. Mukhang may pinapakita siya na pwedeng pusuan ng buong Phoenix Army. At saka yun naman talaga yung mentalidad ng Phoenix Army. No? Kaya nga yung tagline nila na always rise, only rise. Lahat na ng mga rise binigay na ng TNC dito kasi hindi sila napapagod lumaban hanggat kaya ilalaban natin. Pero ang kanilang kalaban dito again is the defending champions of the M Series, Onyx Philippines. May puso ng kampiyon. Hanapin na nga nila si Zaida. Chakno half HP as well. Si Trimar ay tumatangke. Pero mukhang wala namang magkakapalitan doon sa laban na yun. Nako, ngayon si Kirk ay kailangan nang bumalik sa kanyang linya. Ganun din naman si Chakno. Mabilis na clear wave ang gagawin ni Lancy. Nagiging tahimik na bukod doon sa naging unang tagpo sa orange buff. Itong laban na ito, si Kera. Aray ko, nangangaroy, napilitan mag-Zaman Force. And Zaman Force na defensive yung nangyari doon, pre. Lancy and Zaida ngayon susubok kumuha ng pagong. Medyo malayo si King Kong, kaya naman secured na ang pagong na ito sa kamay ng TNC Pro Team. At muli, hindi gagamitan ni Zaida ng retribution ito. Rekta purple ba bata dito, Burrito? Guguluhin ata nila. Ako tumama yung tectonic charge! Wala atang wings by wings! At lumipad na nga ng tuluyan si Super Prince dahil napatay siya ni Zaida. Nang bigla na naman ang Mamba, tumuklaw ng ibon at nakakuha ng isa. At dahil dyan, Zaida, makakasecure pa ata ng purple. May nahihirapan na dito ang Onyx Philippines, lalo na si King Kong. Even though na hindi ko siya namamatay, pero inuubusan siya ng mga resources dito. Ginugutom ang hari ng jungle dito ng Onyx PH. And 0-3-0 start para kay Super Prince.
Mukhang ang hinanap ng TNC Pro Team ay butasin ang gitna para sa Onyx Philippines. Ang captain ng Super Family na laging inaasahan ng Onyx Philippines na gumawa ng play. Oo, ito yung bibihirang pagkakataon na nakikita natin si Super Prince na isipin mo 5-minute mark pa lang, 3 death na kagad kay Super Prince. Hindi ito yung hindi ito yung Super Prince na nakikita natin. Or kung ito man, ibang klase ang atensyon na binigay sa kanila ng TNC. Ay, para bang dinisenyo ng TNC Pro Team ang kanilang rotation para butasin ang mid lane. Yeah. At nakita natin yung lahat ng kills, 100% ng kills ng TNC ay patungo sa Onyx Philippines. And in the 5-minute mark ay narito na nga tayo to a 3K gold lead sa favor ng Phoenix Army. Trimar ngayon, binubrusko na ang 2 miyembro ng Onyx Philippines sa likod ng Torre ng gold lane. Makukuha pa nga nila ang Torre na ito. Grabe, napakaganda ng start para sa TNC Pro Team. Yan ang hirap ng kalagayan ng Onyx PH dito, pero hindi pa rin naman imposible. 3.4K ang hawak ng TNC. Ang Onyx PH ay pinipilit pa rin na bigyan ng farm. Itong si Kelra, though hindi pa naman siya namamatay, pero si Benny Cutie gayon din naman. Kaya lang ang problema, nakabasag din ng Torre. Ay hitik, lamang na rin siya in terms of gold dito kay Kelra. So, ang dami, nagpa-pile up na yung mga problema ng Onyx. At yung mga problema ng yun ay pwede ring masolusyonan ng side ng Onyx Philippines kung sakaling makakuha sila ng isang magandang team fight for this turtle take. Pero napakalaking risk nun. At tignan mo naman, yung pader na nanggaling kay Chakno, delaying 3 members coming in from Onyx Philippines at nilalayo, binubugaw niya palayo doon sa pangatlong pagong. And that's gonna be the turtle take. Chakno misses the wild charge. Pero si King Kong ay napilitang mag-traceless sa kanyang kamatayan. Oh my goodness, namatay na rin si King Kong, naagaw lahat ng objective dito ng TNC. May si Zaide, naghahanap na magiging target. Limad-lipad lamang si Super Prince. Nasa lubungin ni Trimar. Hindi yata nila mapipigilan yung pagbasag ng Torre sa may bandang gitna. Wow! Lumaki lamang at lumobo ang gold lead ng Phoenix Army. 5,000 na ang kanilang ginahawak against Onyx Philippines. At medyo nahihirapan na talaga ang Onyx Philippines maghanap ng magandang team fight. Pakiramdam ko at this point, hintayin na lang yung susunod na Lord at paghanap ng laban kung saan lamang sila in terms of the box. Parang gano'n na nga ang pwedeng gawin dito ng Onyx Page. Hindi nila pwedeng ipilit kasi kapag namatay ng tuloy-tuloy itong si Kera or even itong si King Kong, lalo na't madagdagan ang net dito ni Super Prince, ay lalo pa silang mahihirapan. Pinate lamang yung Feathered Air Strike. Nakita mo yun? Trimar inside the jungle of Onyx Philippines, baits out the Feathered Airstrike at mukhang magkakat pa si Chakno. Gagamitin na naman ang Guardian's Barrier. Mukhang makakahanap si Chakno ng angulo pero medyo mataming mga miyembro ng Onyx Philippines doon. Oo, may flicker din na available si Chakno na nag-aamba at pwedeng ilatag yung kanyang tech charge. Hatakin at pipigilan na naman yung malayang pag-farm dito ni King Kong. Ayaw talagang palapitin, pre. Inuunti-unti na ng TNC Pro Team. And for Onyx Philippines, isa sa mga natitirang key to victory nila ay magkaroon ng isang winning team fight. Lamang sila sa range, meron silang Barca na hawak at lalamang din naman pagdating sa late game kapag nakapag-farm na si King Kong. Pero mukhang ayaw nang paabuti ng TNC Pro Team yun. Tandaan natin, tournament life ang nakasalalay dito. Ay, si Kirk lumalim na rin. Nagamit yung brilliant! At si Bruce Lee namatay! Kasama pa si Kirk! Oh my goodness, dalawa kagad ang namaalam. So may mga recalls na classic recalls from Trimar. Nararamdaman na ni Trimar ang kanyang kalamangan on this Uranus. At grabe ka, Lancy! Sumasakit na ulo ko sa'yo! Naku, so, binibertigo ako, Lancy. Napakatindi ng galawan dito ni Lancy, men. The MMR God na pinapatunayan niya na, hindi, ibigay niyo sa akin yung Lunox. Ipapanalo ko to. Ika nga, Lunox wins games para dito sa TNC Pro Team. At mukhang tuloy-tuloy ang kanilang pagpupush. Tignan mo naman yung espasyo na nakukuha ni Chakno at Trimar. Lord secured para dito kay Saida. 9,000 gold in 9 minutes against Onyx Philippines. Man, nakita na natin na nagkaroon ng... Ay! Pero nandun yung flicker and tech charge! Buti na lamang yung naka-flicker out there dito si Super Prince. Hindi pa tapos dito ang TNC. Sasabog ba? Hindi. Napigilan nila yung pagsabog nung blessing sa middle. Yung Lord ay nasa may bandang gitna. Pero gusto ko sabihin kanina, nakakita na tayo ng 13.5K na gold lead mula sa Aurora Gaming and Team League of Philippines at nabawi yun.
And hindi naman imposible para sa Onyx na gawin yun. Malaking challenge para sa Onyx na dumipensa dito. Pinakaunang Lord pa lang naman. As long as walang mapipitas ay sapat ang kanilang wave clear. Elimination match ang Game 5 na ito. In Onyx Philippines, dedepensa against a 9.6k gold lead. A Lord Empowered TNC Pro Team. May Holy Shields pa naman doon sa may bandang gitna. Jackdo looking for the angle. Concealed play mula sa Mamba. Ang tanong ay kailan siya tutuklaw? Okay, atras muna dito si Kirk. Ang baba po ng buhay ni King Kong. Kailangan niya mag-traceless out. At tagumpay naman ang depensa nila. Pero mayroon pang next wave. Wings by wings. Para kay Super Friends. At ito atang next round ha. Oo, ayaw pang bitawan ng TNC Pro Team. Tuloy lamang ang kanilang pagpupush. Isang inhibitor turret na ang kanilang nakuha. Oy! At naghahanap pa sila ng idadagdag. King Kong half HP. Mahanap pa nila! Oh my goodness! Na maalam na kagad si King Kong dito. 4v5 ang magiging aksyon. Si Zaida ay nagbabasag na rin. Bottom tier turret na lang ang natitira. Ngayon si Kirk ay kailangan na rin umatras. Sasalubungin na nila yung catapult na narito. At ang TNC Pro Team nag-aantay lang ng pagkakataon. Nag-aapoy na ang Phoenix Army. 29 seconds para sa flicker ng Jack Mamba. At hinihintay na rin nila ang wild charge dito. Ang tech charge ang manggagaling sa ahas, sa Mamba. Pero mukhang hahanapin muna nila si Trimar. Okay, buhay pa rin naman si Trimar. Papasok ni Zaida. Sasalubungin ni Kirk. Buhay na rin si King Kong dito. Nilabag yung Summer Force. Flickers up. Mapoprotektahan ng Onyx PH yung kanilang base. Bottom tier turret naman. May tech charge na nakaabang para dito kay Chuck. Si Trimar, tinan mo naman sinasalo na lang yung damage ng Onyx. Hindi na makaalis sa base ang Super Family. At nakakaamoy na ng dugo ang TNC Pro Team. Nag-aapoy ang TNC ngayon. 11,000 gold lead against Onyx. In 39 seconds na lang bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Who would have thought na ang early game ay sobrang magiging pabor sa TNC Pro Team. At ngayon na 30 segundos na lang ang hihintay ng Phoenix Army. Nanganganib na ang tournament life ng M6 World Champions. Men, 11.3k. Kung susumahin, napakaraming items na lamang yan. Tingnan mo naman, halos papuno na rin ang item dito si Zaida. And ito, lalo na itong si Benny Cutie na isang item na lang, isang slot na lang ang natitira para sa kanyang, malak yung kanyang item. At yung Lord ay nandito na, wala atang chance ang Onyx PH na makuha itong Lord or i-contest man lang. Masyadong delikado. And that's going to be the Lord secured para sa TNC Pro Team. Nung regular season ay nag-iibang anyo ata ng playoffs ang TNC. Di natin may tuturo. Dahil ba sa Project Next? Dahil ba sa 2 linggong nagpahinga? Dahil ba sa mga players na inaasam na magpatuloy pa? Ang mga tanong na yan ay masasagot natin sa patuloy na pag-push ng TNC Pro Team in this Lord-empowered mid-lane wave. Dedepensa na ang Onyx Philippines sa kanilang huling tsansa na patunayan ang kanilang sarili sa playoffs ng Season 16. Nag-recall na si Brusco, sama-sama na at kapit basic na ang Super Family. Lord ay nasa may bandang gitna. Ngayon ay nakalapit na ito at pwede na ata mag-base up dito ang TNC Pro Team. At tuluyan na nga at ang papabagsakin ng Phoenix Army ang M6 Champs at maglalagablab sa lower bracket finals. And the